2 buwan na ang nakalipas. Lumagda si Vladimir Putin ng kasunduang pangdepensa sa Venezuela. Nangakong susuportahan ng Russia ang kaalyado laban sa agresyon. Ngayon, nakita natin kung gaano kahalaga ang pangakong iyon. Ang pagkakahuli kay Nicolas Maduro ay hindi lang nagpabagsak ng isang diktadura sa Timog Amerika. Nagdulot din ito ng matinding pagkabigla at takot hanggang sa Moscow. Ngayon, nasasaksihan natin ang isang bihirang sandali ng lubos na katapatan mula sa mga propagandista at oligarko ng Russia na biglang napagtanto na ang mismong rehimen ni Putin ay maaaring kasing hina lang ng sa Venezuela. Mula sa kabiguan ng depensa sa himpapawid ng Russia hanggang sa pagbagsak ng presyo ng langis. Heto kung bakit malaking sakuna para kay Vladimir Putin ang pagbagsak ng Venezuela. Tingnan ang pagsusuring ito mula sa isang Russian war blogger. Hindi ito nakakatawa. Mga tanga kayo, hindi na makakatulong sa atin ang pagmimina ng langis ngayon. Sa ilang buwan, mamamatay tayong lahat sa gutom. Ito na ang checkmate para sa buong ekonomiya ng Russia, ng trader na tanga na ito. Sa palagay ko si Putin ang tinutukoy niya. Sana mamatay siya. Ang tunay na hayop, itong walang talento at mabahong tao na ito, ay isang bangungot para sa atin. Ibabagsak nila ang presyo ng langis at kukunin lahat ng benta. Ngayon, sila na ang may hawak ng langis. Sa ibabaw ng lahat ng iba pa, ang labo. Mawawalan tayo ng internet dahil sa buwis. Yakap pa ang putang inang langis. Kailangan na nating simulan ang pagpatay sa mga leader politikal ng bansa natin. Seryoso silang baliw. At mga traidor sila, dapat silang bitayin. Pinalawig lang ng mga Amerikano ang kanilang pag-iral ng ilang siglo pa. At ang atin ay matatapos na sa loob ng 1 buwan. Hindi mo aakalain na ang isang Russian war blogger na sumusuporta kay Putin sa Ukraine ay tatawag na patayin ang mga leader ng politika sa Russia. Umaasa rin siya na biglang mamatay si Putin. At malamang ipinagdarasal din ito ng mga Ukrainian. Pero gayunpaman, hindi lang mga Russian war blogger ang nagbababala ngayon. Sinasabi rin ng mga Russian oligarch ang parehong bagay. At ito ay mga oligarch na malapit kay Putin. Tingnan mo itong pahayag na ito. Ang pahayag na ito ay galing kay Oleg Derspika. Isa siyang kilalang oligarch. Malapit kay Putin at ito ang kanyang babala. Kung makuha ng mga Amerikanong kasosyo ang oil field ng Venezuela at Guanas, makokontrol nila mahigit kalahati ng reserbang langis sa mundo. At tila, ang plano nila ay tiyakin na hindi tataas sa 50 kada bariles ang presyo ng ating langis. Ibig sabihin, mahihirapan ang sagradong estadong kapitalismo na manatili kung hindi magbabawas ng gastos at hindi aalisin ang mga hindi mahalagang negosyo. Patuloy na isinusulong ang mga magagarbong proyekto ng walang kinakailangang kaalaman at walang partisipasyon ng pribadong negosyo para mapalakas ang kompetisyon. Magdudulot ito ng mas malaking pressure sa mga pribadong negosyo na mahirap dahil sila ang pangunahing nagbabayad ng buwis sa federal na budget. Sa susunod na taon, sila ang may pasanin. Diplomatikong paraan lang yan ng pagsasabi na hindi kaya ng ekonomiya ng Rusya ang mga pangako ni Putin. Literal kong ibig sabihin yon. Nakakatuwang isipin na mas abala ang mga Ruso sa sarili nilang problemang pang-ekonomiya. Imbes na talakayin ang depensa na pinirmahan ni Putin 2 buwan lang ang nakalipas at nangakong ipagtatanggol ang Venezuela sa agresyon, umaasa talaga si Maduro sa kasunduang iyon dahil marami siyang malalaking sinabi noon. Pakinggan ninyo ito. Pumunta ka dito, huwag maghintay sa Miraflores. Huwag kang malate, huwag. Marami rin siyang sinasabi tungkol sa mga air defense niya na hindi raw kailanman papalya. At gaya ng malalaman mo rin agad, hindi iyon ang nangyari nang pumasok ang mga eroplanong Amerikano sa himpapawid ng Venezuela. Bago natin talakayin yon, gusto ko munang ipaliwanag kung paano ito naging malaking problema sa ekonomiya ng Rusya. Ang pagsusuring ipapakita ko ay hindi mula sa akin o kanino man sa kanluran. Sa katunayan, ang pagsusuring ito ay galing sa isang mamamahayag na Ruso na nagbababala na maaaring bumagsak ang rehimen ni Putin, katulad ng nangyari sa rehimen ng Venezuela dahil sa sobrang sama ng kalagayan ng ekonomiya ng Rusya. Noong operasyon ng paglapag, walang nagpaputok sa mga helicopter ng Amerika. Walang gustong magtanggol kay Maduro o sa huli, ang bansa. Sa totoo lang, pagod na ang lahat sa sitwasyon sa loob ng Venezuela. Kahit magaganda ang islogan tungkol sa matatag na Republika ng Bolivar na di sumusuko sa presyur ng Amerika,
Hindi ito sapat sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya, matinding implasyon at katiwalian. Sa totoo lang, dahil sa katiwalian, naging madali para sa militar ng Amerika ang lahat. Binayaran nila ang mga malalapit kay Maduro at binigyan ng kaunting halaga ang militar ayon sa pamantayan ng Amerika. Sandali, mag-pause tayo. Ito na ang bagong palusot ng mga Ruso. Hindi nila matanggap na ang kanilang 3 araw na espesyal na operasyon ay tumatagal na ng halos 4 na taon. Nakapasok at nakalabas ang Amerika sa loob ng 2.5 oras. Kaya ang bagong palusot ay, korap lang talaga ang militar ng Venezuela. Kaya binili lang ng mga Amerikano ang lahat. Habang nangyayari ito, sinasabi rin nila na korap ang militar ng Ukraine. Paulit-ulit nilang sinasabi kung gaano kakorap ang pamunuan ng Ukraine. Si Zelensky ang pinakakorap na leader sa mundo, pero sa hindi malamang dahilan, hindi siya kayang bilhin ng Russia. Hindi tugma lohika nila sa sarili nilang argumento. Pero alam mo, ang pinakamalaking iniluluwas ng Russia ay propaganda at kasinungalingan. Kaya siguro may saysay din. Sige, ipagpatuloy natin ang pagsusuri. Ganito rin nangyari sa Iraq noong 2000 at 3 binili lang ang mga general ni Saddam. Sumuko sila ng mga posisyon at ng bansa at ikinulong sila ng mga Amerikano o nawala sila kung saan sa disyerto. Venezuela at Iran halos pareho lang. Ang isang bansa na ang ideolohiya ay hindi tugma sa realidad ng buhay ay halos palaging nasa bingit at hindi mahirap itulak ito sa bangin. Hulaan niyo ba kung sino ang tinutukoy niya? Isang bansa na maraming parusa, matindi ang implasyon, at syempre, nasa bingit ng pagbagsak ng ekonomiya at matinding katiwalian. Sa tingin ko, alam natin ang bansang kasalukuyang nasa digmaan o isang espesyal na operasyong militar. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang isang pahayag mula sa utak sa likod ng pilosopiyang Ruso. Madalas siyang tawaging utak sa likod ni Putin. At ito ay walang iba kundi ang Rusong pilosopo na si Alexander Dugin. Ipinaglalaban niyang dapat kontrolin ng Russia ang Europa, hindi lang ang Ukraine. At sinabi niyang kung hindi susuko ang Ukraine, dapat silang bombahin ng Russia ng nuklear hanggang mawala sila. Ngayon, nababaliw na ang taong ito matapos makita ang nangyari sa Venezuela. Pakinggan ninyo, sabi ni Dugin, si Maduro at Iran ay atin. Baka nakalimutan niya ang Syria, pero siguro may dahilan. Nakakatakot ang nangyayari. Pero mahalaga na atin ang Ukraine. Gawin mo. Mas magaling at mas mabilis pa kay Trump? Aaminin ko, hindi ko alam kung kaya nilang bilisan dahil 4.5 taon na silang nananakop. Gayunpaman, tuloy pa rin siya. Ang pagkakahuli ni Trump kay Maduro ay higit na nagpapatingkad sa issue ng oras. Ngayon, mabilis nang tumitindi ang lahat ng bagay. Hindi lang natin kailangang manalo sa Ukraine, kundi kailangan din itong gawin ng mabilis, tiyak, at kapani-paniwala sa anumang paraan. Anuman ang halaga, kailangan nating kumilos agad at huwag magpatumpik-tumpik. Kapag kontrolado natin ang Ukraine para tayong may tiket sa grupo ng makapangyarihang bansa, nakakatakot isipin kung ano ang mangyayari sa mga wala ng ganitong tiket. Ngayon, ito ang punto. Matagal nang ipinaglalaban ng taong ito na makapangyarihan ang Rusya, pero hindi ito tinatrato ng ganoon. Sabi niya, dapat kayang sakupin ng Rusya ang anumang bansa kahit kailan. Yan ang argumento niya. Pero alam mo ba kung sino ang hindi sang-ayon sa kanya? Kasi laging pumapalya ang mga sandata ng Rusya tuwing sinusubok. At iyan mismo ang nangyari sa Venezuela. Tingnan mo ito. Ayon sa mga impormasyong meron tayo, may 12 BUK air defense system na gawa sa Rusya ang Venezuela na ginagamit nila. Nang umatake ang United States, hindi gumanti ang air defense ng Venezuela. Malamang ay napatahimik o nasira na ang mga ito sa unang bugso pa lang ng pag-atake. Kung titingnan mo ang footage, mahuhulaan mo na ang nangyari. Hindi talaga sila gumanti ng putok. Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Kahit ang mga propagandista ng Rusya, yung mga war blogger, pinag-uusapan nila kung bakit parang walang silbi ang mga armas ng Rusya. Kasabay nito, malayang lumilipad ang mga eroplanong pandigma at helicopter ng Amerika sa himpapawid. Tingnan ang pagsusuri ng isang Russian war blogger. May viral na video ng American AH-1Z Viper na umatake mula sa malapit na distansya. Ito mismo ay nagpapahiwatig ng halos kawalan ng gumaganang air defenses sa target na lugar. Noong 2000
at 5 hanggang 2,000 at 8 bumili ang Venezuela ng tinatayang 4 na bilyong halaga ng mga armas mula sa Russia. Su-30 mga attack at transport helicopters, maliliit na armas, manpads, lahat ay binayaran gamit ang langis. Noong 2000 siyam nagpautang ang Moscow ng 22 bilyon para sa mga self-propelled guns, multiple launch rocket system FIV at S-300 air defenses na in-order ng Caracas. Nasaan na ang lahat ng ito? May naisip ako. Panoorin mo ang susunod na footage. Ito ang pangalawang Russian air defense, B-United Kingdom system, na nawasak sa mga pag-atake ng United States. Ito ay humigit kumulang 75 kilometro o mga 40 milya silangan ng kabisera ng Venezuela, Caracas. Hindi naging malaking bahagi ang mga sandata ng Russia, pero may isa pang aspeto sa kwentong ito. Alam mo, ang Venezuela ay isa sa iilang bansa sa buong mundo na hayagang sumuporta sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ginawa nila ito noong simula ng 2022. Hulaan nyo kung sino ang nag-e-enjoy ngayon? Ngayong napatalsik na si Maduro? Ang Pangulo ng Ukraine na si Zelensky. Pakinggan nyo ang kanyang pahayag. Kumare, oo. Sa mga diktador na ganito, alam ng Estados Unidos kung anong susunod na gagawin. Alam ang susunod na gagawin. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pahayag mula kay dating Pangulo ng Russia at tagahanga ng channel, Dmitry Medvedev. Sa totoo lang, tingin ko siya lang ang tanging Pangulo sa mundo, dating o kasalukuyan, na talagang nagbawal o nag-block ng business basics. Kaya palaging magandang senyales kapag galit si Medvedev. Tingnan mo, mahusay na halimbawa ito ng Amerikanong peacekeeping. Isang mabagsik na operasyong militar sa isang bansang hindi naman nagbanta sa Amerika, espesyal na puwersa. Kung lehitimo ang halal na presidente, bakit kailangang magpadala ng Wagner forces ang Rusya noong 2019 para protektahan siya laban sa mga nagpoprotestang Venezuelan? Pero sige, ituloy natin ang kanyang pahayag. Sabi niya, dapat ay ipinakita ni Trump ang parehong aksyon gaya ng ginawa niya sa Venezuela. Pero sa isang lugar na lubos na magkaiba, nagwala na ang mga sinanay na hayop sa Kyiv, Ukranya, at hindi na sumusunod sa kanilang mga among may sombrero. Malabong natauhan sila dahil sa mga halimbawa ng Venezuela. Kahit na maganda sanang umatake ang United States sa mga base militar sa Ukranya. Baka panahon na, Tito Sam. Nagpatuloy siya pagkatapos. Ang operasyon sa Caracas ay nagpapatunay na kailangang palakasin ng bawat estado ang kanilang sandatahang lakas. Huwag hayaang mabilis baguhin ng mga mayayaman at aroganteng tao ang kaayusang konstitusyonal sa paghahanap ng langis. Tanging arsenal ng nuklear ang garantiya ng tagumpay. Mabuhay ang sandatang nuklear. Sa tingin ko, may magandang punto si Medvedev na dapat magkaroon ng mga sandatang nuklear ang Ukraine. Yun lang po muna. Ako si Sam. At magkita tayo sa susunod na video. Problema sa paggawa ng ganitong video na maraming drone strike. Kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit mga kuha mula sa frontline ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na kinakaharap at sinusubukan malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang aming plataforma, ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Wala rin kaming patalastas sa site, kaya hindi namin kailangang mag-censor para lang masiyahan ang mga advertiser sa mga balitang tinalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng suporta ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos ng walang censorship at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload naming content at mga future videos. Bukod dyan, tinutulungan mo ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.